desisyon ng Korte Suprema hinggil sa usapin ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, nilinaw ng kataas-taasang hukuman na napanatili ng administrasyon ang mabuting hangarin sa pagpapatupad nito. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Tanggap ng Malacanang ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa legalidad ng implementasyon ng Disbursement Acceleration Program or DAP. Ipinatupad dito ng Aquino Administration para palakasin ang ekonomiya at maipagpatuloy ang mahalagang programa kontra kahirapan. Kinilala ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng gobyerno sa ruling nito noong July sa usapin ng legalidad sa pagpapatupad ng Aquino Administration sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa statement ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, sinabi nito na kinatigan ng kataas-taasang hukuman ng Doctrine of Operative Fact kung saan nakapaloob na ang lahat ng implementasyon ay valid hanggat hindi deklaradong labag sa konstitusyon. Batay sa ruling ng Korte Suprema, ang deklarasyon ng savings sa pagtatapos ng fiscal year at cross-border transfer ng savings lamang ang unconstitutional. Dagdag pa ni Lacerda, binigyan linaw ng Korte Suprema na napanatili ng administrasyon na in good faith o ang pagkakaroon ng mabuting hangarin ang pagpapatupad ng pamahalaan ng DAP. Inulan ng batiko sa implementasyon ng DAP dahil sa umano'y ipinalit lamang ito sa inalis na pork barrel dahil sa alegasyong paglustay sa kaban ng bayan. Nauna nang ipinahayag ng Malacanang na ang pagpapatupad ng DAP ay para palakasin ang ekonomiya at mapagpatuloy ang anti-poverty programs matapos alisin ang Priority Development Assistance Fund o PDAF dahil sa anomalya. Cathy, nauna na nga tiniyak ni Pangulo Aquino na walang malulustay na pera ng bayan. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.